Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito tayo ay nagagalak, nagpupuri sa Diyos dahil pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan ng Santo Niño. Dahil sa imahen larawan ng Santo Niño, lalong lumalim at tumibay ang ating pananampalatayang Katoliko dito sa bansa natin sa Pilipinas. Utang na loob natin ang ating pananampalataya sa banal na Niño, ang ating Panginoong Hesukristo. Naway ang kanyang halimbawa ang maging daan pa para lalong maging matibay ang ating pananampalataya, maging totoo ang ating pagmamahal. Naway tayo'y magpakumbaba. Aminin natin ang ating mga pagkakasala, iwasan ang ating mga nagawang kasalanan sa Diyos. Para sa ating paglapit sa Diyos Ama, tayo ay mas pagpalain pa niya. At sa ating mga natatanggap na bendisyon galing sa Ama, naway tayo'y maging isang instrumento din ng pagpapala sa ating mga kapwa. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi naging banal ang ating buhay, tayo'y nanatili na naghahanap ng mga bagay dito sa mundo na magpupuno sa ating puso't kaluluwa. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin na tayo'y isang anak ng Diyos at nanatili tayo bilang mga kampon ng kadiliman, tayo'y magpakumbaba, muli hilingin natin ang kanyang awa para tayo'y makitang maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka.
maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasang abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malao nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan
at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang. Walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng spirito ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia,
naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta ng Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, sila'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. A blessed Sunday po sa inyong lahat ng ating mga regular mass goers. At ginigreet ko po kayo, Happy Feast Day of the Santo Niño. Viva Santo Niño! Palakpakan po natin ang ating Santo Niño. May napanood po ako isang napakagandang interview. Tinatanong po ang mga magulang na mga bata. Ang sabi sa kanila, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na makasama nyo sa hapagkainan ang sino mang tao sa buong mundo, sino ang pipiliin nyo? If you're given a chance to have dinner, to have lunch, to have a meal with anyone in the whole world, who will it be? Ang ganda po ng tanong na yon, no? Kayo, kung bibigyan ka ng pagkakataon, sino ang gusto mong makasamang kumain? Kung papapiliin ka, ano po sagot niyo? Try nyo nga po, type nyo po sa comment section. Yan po yung magandang tanong na pinapasagot dito sa mga magulang na mga bata. At iba-iba po yung kanilang mga sagot. Meron pong iba, sabi nila, gusto nilang makadinner si Justin Bieber. Meron naman po sumagot, gusto daw niyang makasama sa hapagkainan si Barack Obama, yung dating US President. Meron din pong sumagot na gusto daw niyang makasama si Beyonce. Meron din po sumagot na gusto daw niya na maka-lunch si Taylor Swift dahil Swiftie siya. Pagkatapos po ng interview, alam niyang ginawa ng mga gumagawa ng palabas, nilagay po doon sa back room yung mga magulang na in-interview nila, pinapanood naman kung ano yung isasagot ng kanilang mga maliliit na anak, yung mga bata, doon po sa tanong din na iyon. So, habang nandun po sila behind the scenes, biglang dumating po yung mga maliliit na bata, yung mga anak nila. At ganyan din po ang tinanong sa kanila. If you're given a chance
to have dinner, to have lunch, to have a meal with anyone in the whole world, who will it be? Sinong pipiliin mo na makasama mong kumain sa lamesa? At alam niyo po kung anong sagot ng mga bata? Para-parehas po yung mga sagot nila. Sabi nila, we want to eat a meal with our parents. Sabi nung isa, I want to be with my mama. Sabi po nung isa, I want to eat with my father. Sabi po ng mga ibang bata, miss na po namin yung mga magulang namin kasi palaging ang dami nilang trabaho, very busy sila. Kung pipili po kami na makakasama namin para kumain, yun po mga magulang namin. At alam niyo po, habang pinapanood ng mga magulang yon, umiiyak sila. Doon po nila na-realize yung kanilang pagkukulang. Nung po narinig ng mga ibang magulang yon, na-touch sila. Nakonsensya pa nga yung mga iba. Di po ba mga kapatid, minsan yung mga bata, mas alam pa nila yung tunay na mahalaga kesa sa atin, mga matatanda. Amen? At ngayon pong kapistahan ng Santo Niño, napakaganda, pinapaalala sa atin yan. The Santo Niño means the Holy Child. Santo Niño, ang banal na bata. At sino po ba ang Santo Niño kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo? Nung dumating ang ating Panginoon, isinilang muna siya bilang isang maliit na bata. Dumaan din po sa pagkabata ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang Santo Niño, ibig din po sabihin, ay ang kabanalan ng kabataan. We are reminded, my dear friends, that there is goodness, there is holiness in little children. Kaya nga po, pwede tayong matuto sa mga maliliit na bata. Amen? Narinig po natin sa Ebanghelyo, kahit bata pa lang ang ating Panginoon, alam niya kung ano yung tunay na mahalaga. Hinahanap daw siya ng kanyang mga magulang. Tingnan niyo po kung ano yung sagot niya kay Maria, kay Jose. Hindi ba ninyo alam na kailangan ako ay nasa tahanan, nasa bahay ng aking ama? Sinasabi niya, ang pinakamahalaga ay ang ating ugnayan palagi sa Diyos. Kapatid, kung man minsan ikaw ay mawawala sa buhay, basta't palagi ka lang umuwi sa Diyos. Hindi ka maliligaw, hindi ka malilito. Amen? Minsan, dahil sa sobrang dami din ng ating ginagawa, very busy po tayo nakakalimutan natin ang tunay na mahalaga. Tandaan niyo po, mga kapatid, wala po tayong dala nung tayo sinilang dito sa mundo. Lahat ng mga pinag-iipunan mo, lahat ng mga tinatago mo, mawawala din lahat ng yan. Amen? Please, life is short. Enjoy it. Opo, wala tayong dala-dala nung tayo'y dumating dito sa mundo. Pero tandaan nyo din po ito, pag tayo na ay umalis dito sa buhay na ito, meron tayong iiwan. We were born with nothing, and yet when we leave this earth, we will leave something. Ang tanong ko po, kayo, anong iiwan nyo sa inyong mga anak? Yes, your children needs money, your children needs clothes, they need a good education, they need beautiful housing, but let us try to think of it. Let us try to meditate on this. What does your children really need? Ano po talaga ang kailangan ng inyong mga anak? Kailangan ng mga bagay na yan, pero unang-una talaga, pinaka-importante at mahalaga ay ang pagmamahal. Amen? It is love, it is attention, and it is faith that your children really needs first. Please prioritize that in their life. Mga kapatid, matuto po tayo sa mga bata. Alam nila kesa pa sa atin kung ano ang tunay na mahalaga. But secondly, please teach your children well. Isa pong kabanalan ang pagtuturo ng mabuti, pagtsatsaga na palakihin ng mabuti ang inyong mga anak. Amen? Alam naman po natin na very challenging ang pagtuturo sa mga bata. Amen? But if you try to discipline them, if you try to be patient, guiding them on how to be good persons, on how to be holy Catholics, you are living a holy way of life. Sabi po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way that he should go, and when they grow up, they will not depart from it. Opo, may maituturo ang mga bata sa atin. Pero, alam din naman po natin na mayroong pagkukulang ang mga bata. Hindi naman po sila perpekto. Diyan tayo pumapasok.
tayong mga matatanda, punuin natin yung mga pagkukulang ng mga bata. Huwag niyo pong ipapamuka sa kanila yung kanilang mga pagkukulang, yung kanilang mga kasalanan. Mga magulang, tandaan niyo po yan. Bakit sumasakit ang loob ng inyong mga anak sa inyo? Kasi imbis na turuan niyo sila, pinapagalitan niyo sila. Kung alam mo yung mali ng bata, pagpasensyahan mo, ituro mo sa kanya kung ano yung tama. Amen? Kailangan pa rin ng gabay ng mga matatanda para lumaki ng mabuti ang mga bata. Amen? Hindi niyo po ba napansin ito? Ano man ang sabihin mo sa bata, naniniwala sila. Sabihin mo, totoo si Santa Claus, di ba maniniwala siya? Sabihin niyo po sa bata, may mumu dyan. Di po ba naniniwala? Yung bata, natatakot. Yung nga pong nag-aaral ako, pag nagre-review ako, sabi ng aking nanay, bago daw po ako matulog, ilagay ko yung mga notebook ko tsaka libro doon sa aking unan. Matatandaan ko daw po lahat ng aking mga pinag-aralan. Naniwala po ako. Salamat po sa Diyos, pumasa naman po ako. Kasi nag-review din naman po ako. Pero ano man ang sabihin mo sa mga bata, paniniwalaan nila. Kaya nga kapatid, mag-ingat po kayo sa inyong sinasabi sa inyong mga anak dahil paniniwalaan at paniniwalaan nila ito. Hanggang pagtanda nila, kung sasabihin mo sa bata, buwisit ka. Di po ba? Hanggang pagtanda niya, magiging buwisit siya sa buhay ng ibang tao. Pag sinasabihan mo, yung bata, wala kang silbi, magkakasilbi ba siya? Pag sinasabi mo sa bata, tamad ka, sisipag ba siya? Kaya mga kapatid, please, check yourself. Baka minumura mo yung bata. Please, refrain from talking negatively to them. Kasi yan ang tinatanim nila sa isip at puso nila. Mamumunga yan sa kanilang pag-uugali. Amen? May kapangyarihan ang salita ng mga matatanda. So, don't use your words carelessly. Bakit po, tingnan nyo ang ating Panginoon, lumaki na matalino, kalugod-lugod sa mata ng Diyos at ng kanyang mga kapwa. Kasi maganda ang turo ng kanyang mga magulang sa kanya. And look at that. Even if our Lord was God, He was still obedient to His parents. Ikaw pa kaya, na tao ka lang, kung sasagot-sagutin mo ang iyong mga magulang, daig mo pa ang Diyos? Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Ikaw pa kaya na tao lang, bakit hindi ka sumunod at makinig sa iyong mga magulang? The question is, what are we teaching and saying to our children? Because whatever you do, whatever you say, has a big impact in their life. Mga kapatid, mabuti po, turuan nyo na magnegosyo, paano kumita ng pera ang inyong mga anak. Mabuti po, turuan nyo maging magalang ang inyong mga anak. Mabuti po, turuan nyo ang inyong mga anak kung paano makipagkapwa-tao. Pero baka makalimutan nyo ito. Ang unang-una dapat na tinuturo natin sa mga bata, kung paano magmahal. Amen? That is, again, our first priority. Teach your children, the young ones, on how to love. Paano nyo po magagawa yon? Una, kayo po mga mag-asawa, show them how to love each other. Doon po sa inyong relationship, diyan po natututo yung inyong mga anak. Kaya nga, how would you expect your children to love you or to love other people kung nakikita niya sa inyo palang dalawa, nagmumurahan kayo, lumilipad yung mga pinggan, nagsisigawan kayo, sinasampal mo ang asawa mo, tinatadyakan ka niya. Your children learn by seeing. Tandaan niyo po yun. But your children also learn by hearing. Do they hear love from you? May napakaganda pong isang interview na panood ko po sa internet. Isa pong Japanese-American neuroscientist. Kwento po niya yung kanyang tatay. May dementia na. Kaya naman po, itong doktorang ito, sabi niya, bago man sana mamatay yung aking tatay, gusto kong paramdam sa kanya na mahal ko siya. Pero ang problema po niya, hindi po niya alam kung paano niya sasabihin na mahal niya yung tatay niya eh. Kasi hindi po ba sa atin sa Asian culture, hindi po tayo expressive sa ating mga feelings. Di ba? Di naman natin sinasabi na I love you sa bawat isa. Di po ba? Sa Tagalog, sinasabi niyo po ba sa inyong mga magulang o sa inyong mga kapatid na mahal kita? Di po ba? Medyo mahiyain tayo. Medyo meron tayong
apprehension. Ganyan po yung problema nitong neuroscientist. Sabi niya, hindi naman kami sanay. Wala sa kultura namin yung nag-I love you. Pero baka mawala yung aking ama na hindi man niya narinig sa akin na mahal ko siya. So nag-isip po itong doktora, sabi niyo, bakit hindi ko muna itry sa aking nanay? Kaya nung minsan daw po, kasama niya yung kanyang mommy, sabi niya, Ma, okay lang bang sabihin natin sa bawat isa ang I love you? Ito pong sagot ng nanay niya, biglang nainis, sabi niya, given na yun, bakit mo pa kailangan sabihin? Alam na natin yun. At sabi po ng doktora, hindi, iba pa rin yung kailangan mo sabihin na I love you. Try natin, practicein natin. Kaya minsan daw, tumawag po itong doktora sa nanay niya. Pagkatapos nilang nag-usap, ayun na, sasabihin na niya. Hindi po siya sanay na sabihin niya, I love you sa nanay niya, no? Kaya nga, naglakas na siya ng loob. Sabi niya, oh mami, alis na ako ha. I love you! Sabi po niya, tahimik daw po doon sa other line. Hindi sumasagot yung nanay niya. Hanggang after mga 30 seconds, narinig din po niya yung nanay niya. I love you, sabi. Biglang binaba po yung telepono. At alam niyo po kung ano nangyari pagkatapos nun? Umiyak daw po yung doktora. At nung nag-uusap sila ng nanay niya, kinwento din niya na very emotional din daw po yung nanay niya. Naiyak siya because it was also her first time to say, I love you to her daughter. At dahil po medyo nagkaroon na ng lakas sa loob, nasanay itong doktora, pinuntahan niya yung tatay niya at sinabihan niya, Daddy, I love you. Alam niyo po, pagkarinig daw ng tatay niya doon sa mga salitang yon, nakakilala daw yung kanyang ama na may demensya. Tingnan niyo po ang bisa na gagawa ng pagmamahal. And look at that, my dear friends. Sometimes our children will teach us to love again. Habang tumatanda po tayo, di ba? Yan yung isang bagay na nakakalimutan natin eh. Nakalimutan na nating magmahal. Tumigas na yung ating puso. Pero sinong magpapalambot dyan? Ang iyong mga anak, ang mga maliliit na bata. My dear friends, in this feast of the Santo Niño, we are reminded, allow the little children to teach you the most important thing. Allow the little children, our Lord who became a child, to teach you how to love again. And please, as adults, teach the little children on how to be holy, on how to be good and faithful Christians. Yan po ang ating ipatulong, yan po ang ating ipagdasal sa ating Santo Niño. Sabihin natin, mahal naming Santo Niño, basbasan mo kami, pagdasal mo kami, tulungan mo kami, gabayan mo kami, ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagpupugay natin sa Santo Niño at sa paggunita natin sa tanging pag-ibig ni Jesus sa kabataan. Pagtuunan natin ng pansin ang mga kabataan at ipanalangin ang lahat nilang pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan at mga namumuno rito, naway higit nilang pahalagahan ang mga bata at kabataan at sa gayoy maging inspirasyon sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bata sa buong mundo, nawa sila'y masuyong mahalin,
igalang at ituring na siyang pag-asa ng isang lalong mabuting sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga batang di pa isinisilang, naway matanggap sila ng kanilang mga magulang bilang mahalagang kaloob at tanda ng pagtitiwala ng dakilang lumikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng praktikal na malasakit sa mga bata at kabataan ngayon. Naway maisulong namin ang kanilang kagalingan at kaligtasan dahil sa pagmamahal ng iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan, ang anak mong di na naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata, kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinagsalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon
Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang gagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa makapangyarihang ngalan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabangan mo sa iyong piging na banal. Sa kapistahan ng iyong anak na sinilang na mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Meron tayong matututunan sa mga maliliit na bata. Dahil ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kalooban ay busilak pa. Naway, tingnan natin sila, pagmasdan. Baka meron na tayong nakalimutan dahil sa ating pagtanda. Allow the little children to teach you once again how to love. But we know that little children are weak. They are imperfect. They are also ignorant about a lot of things. Kung ano man yung mga natutunan mo sa iyong pagtanda, naway ituro mo sa kanila. Huwag mong ipapasa yung mga masamang ugali mo, yung mga bisyo mo. Mga kapatid, meron pa tayong mas mabuti at mas magandang maituturo sa mga bata. Be careful with your words. Because little children believe the words of the adults, of their parents. And be careful also with your actions. Because little children, your sons, your daughters, learn from you with how you relate, with how you treat others. Ang inyong mga anak ay bunga ng inyong pagmamahalan bilang mga mag-asawa. Kaya ipakita nyo sa kanila kung paano ba tunay na magmahal. When was the last time you said to your children, I love you? When was the last time that your children said to you that they love you? Yan ang isang malaking pagkukulang din sa atin. Dahil sa ating kultura, tayo'y mahiyain, hindi tayo expressive. But let us try to say these very beautiful words more often. Bakit? Dahil alam natin, habang tayo'y tumatanda, palapit na tayo sa hukay. We will never know how long we will live in this earth.
Kaya wag natin sayangin ang oras at panahon natin na hindi iparamdam at iparanas ang ating pagmamahal. Kapatid, kabanalan, pag pinaparanas mo, pinaparamdam mo ang kabutihan ng iyong kalooban at yan ang iyong pagmamahal. Kaya nga po ang aking assignment sa inyo, ngayon pong linggo, ay sabihan nyo naman ang inyong mga anak, mahal nyo sila, I love you. Naway turuan nyo din, gawin nyo pong isang habit sa inyong pamilya. Parinig nyo ang inyong pagmamahal. Say I love you more often. Kung katabi nyo na, yung iyong minamahal, bakit hindi nyo sabihin, I love you? Oh, halikan nyo din. Yakapin nyo din. Iba po ang epekto. Gaganda ang pakiramdam natin, gagaan ang ating kalooban, at magiging mas masaya ang ating karanasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.